Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin nga abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ito po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang Better News ngayong araw, mas maraming Pilipino ang may trabaho ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ito ang laman ng pinakabagong ulat mula sa Philippine Statistics Authority. Kasabay niyan, tiniyak ng mga eksperto na nanatiling matibay ang labor market sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng bilang ng mga empleyadong Pilipino sa 48.67 million noong April 2025. kumpara sa 48.35 million na naitala sa kaparehong buwan noong 2024. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, nakaabot sa 95.9% ang employment rate ng bansa sa nasabing buwan. Kabilang sa mga industriyang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng empleyado ay ang administrative at support service activities, public administration and defense, agrikultura at panggubat, konstruksyon at edukasyon. Umabot sa 14.6% ang underemployment rate, nakatumbas ng 7.9 million na manggagawa na nagdinais ng karagdagang oras ng trabaho o bagong trabahong may mas mahabang oras. Samantala, nakarecord ang unemployment rate sa 4.1%, bahagyang mas mataas kumpara sa 4% noong April 2024. Katumbas ito ng 2.6 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepEd Officer in Charge at Undersecretary for Policy and Planning Rosemary Aguilion, sa kabila ng kaunting pagtaas sa unemployment rate, nananatiling matibay ang labor market ng Pilipinas sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Aniya, nananatili ang bansa sa tamang landas upang maabot ang target na unemployment rate na 4.4 hanggang 4.7% sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, Job Fair Alert! Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang paglulunsad ng nationwide job fair sa mismong araw ng kalayaan o June 12. Inaasahang makapag-alok ito ng higit 72,000 na trabaho para sa mga job hunters sa iba't ibang sektor. Ang buong detalye alamin natin po sa report ni Dustin Bayod. Tinatayang 72,000 na trabaho ang naghihintay para sa mga job seekers sa darating na June 12 o Independence Day sa isasagawang nationwide job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nakatagdang ilunsad ang job fair sa 49 sites sa bansa kung saan higit 800 employers ang nagpayag ng kanilang pagsali. Iba't ibang sektor ang maaaring asahan ng mga lalahok tulad ng manufacturing, retail, BPO, accommodation at financial insurance activities. Ilan pa sa mga in-demand na vacancy ang production operators, sales clerks, call center representatives, service crews at microfinance officers. Pinapayuhan naman ng DOLE mga job seekers na magtungo sa Public Employment Service Office o PESO sa kanilang mga lugar upang malaman ang venue na job fair, maging ang mga employer at available na job vacancy. Samantala, sinagawa ang Labor Day Job Fair, higit 5,000 katao na tanggap sa on-the-spot hiring. Katumbas yan ng 15% placement rate, mas mataas sa 11% na naitala noong 2024. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa patuloy naman ng pag-usbong ng Digital World, target ng Department of Information and Communications Technology ang makapagbigay ng mahigit 8 milyong trabaho pagdating ng taong 2028, kung saan layo nitong lumawak at lumago ang digital economy ng bansa kasabay ng pagpapalakas ng ating internet connectivity. Narito ang report ni Rovic Manuel. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magkaroon ng higit 8 milyong trabaho sa taong 2028 sa ilalim ng kanilang inisyatibang Trabahong Digital. Layunin ng programa na samantalahin ang lumalago at lumalawak na digital economy ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng internet connectivity, lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar. Ayon kay DICT spokesperson at Assistant Secretary Renato Paraiso, kabilang sa mga prioridad ng kagawaran ang pagpapalakas ng data privacy protocols sa pangunguna ni DICT Secretary Henry Aguda. Kasabay nito, nasa proseso na rin ng DICT sa modernisasyon ng mga serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga e-services ng gobyerno upang mas mapadali at marespondehan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, bago ang nakatakdang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa susunod na linggo, opisyal na pong pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Brigada Eskwela 2025. Kasabay din yan ay ang pamamahagi ng Department of Education ng mga laptop para sa mga guro. Para sa detalye nato ang report ni James Galange. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Brigada Eskwela sa 2 paaralan sa Bulacan bilang paghahanda sa paparating na Balik Eskwela 2025. Kasama ng Pangulo sa Education Secretary Sani Angara na una nagtungo sa Barian Elementary School sa Malolos para magsagawa ng inspeksyon sa mga silid-aralan at mamahagi ng tablets at laptops para sa mga guro. Gayon din na mamahagi ng school supplies para naman sa mga estudyante. Pagkatapos nito ay nagtungo naman ang Pangulo sa San Miguel upang bisitahin ng Tibagan Elementary School kasama naman sa Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda upang pangunahan ng pagkakabit ng internet connection. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala nito ang natatanging kontribusyon at gampanin ng mga guro na anyay makakaasa ang mga ito sa suporta ng pamahalaan. Naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta, susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya't andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan pagka nag-graduate, talagang graduate. Nakatakdang magbalik klase sa susunod na linggo, June 16 para sa mga pribado at pampublikong paaralan sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na sa Kamara ang isang panukalang batas na makapagbibigay ng mas malawak na benepisyo para sa mga senior citizen. Kabilang daw po riyan ang mas mataas na diskwento sa kuryente at tubig. Narito ang detalye sa report ni Rose Babiera. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa mga benepisyo ng senior citizen, kabilang na ang 20% diskwento sa bayarin sa kuryente at tubig. Sa ilalim ng panukala, ang mga senior citizen na kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh na kuryente at 50 cubic meters ng tubig ay makakatanggap ng 20% discount, higit na mas mataas kumpara sa kasalukuyang 5%. Ang billing statement ay dapat nakapangalan sa senior citizen upang makakuha ng nasabing benepisyo. Maliban dito, palalawakin din ang sakop ng diskwento sa pagbili ng mga gamot, food supplements at vitamins, pagbabayad sa health professional fees, at paggamit ng golf at country club services. Kabilang din sa mga diskwento ang mga transport network services at toll fees sa mga skyway at expressway. Layunin ng panukala na mapaigting pa ang suporta sa kagalingan at kalidad ng buhay ng mga nakakatanda sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang ipamahagi ngayong linggo ang nasa higit 1,000 pisong honorarya na aabot sa 3,000 piso para sa mga guro na nagsilbing poll workers noong nagdaang eleksyon. Magbabalik po sa ulat na iyan si Millie Borja. Matatanggap na ng mga guro at poll workers ang karagdagang 1,000 pisong honorarya para sa kanilang serbisyo noong 2025 midterm elections.
Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, na iproseso na ang karagdagang halaga dahil sa mabilis na aksyon ng Commission on Elections at Department of Budget and Management. Inaasahang ito ay may lalabas sa linggong ito. Ani Angara, makatutulong ang halagang ito sa mga guro sa kanilang paghahanda para sa paparating na pasukan. Matatanda ang nauna ng inununsyo ng DBM Secretary Amena Pangandaman na may naibigay ng 2,000 pesos na allowance sa mga poll worker bago pa man ang karagdagang honoraria. Sa kabuuan, umabot na sa 3,000 pesos ang dagdag allowance na natanggap ng mga poll worker. Karamihan sa kanila ay mga guro na nagsilbi sa eleksyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman po sa mga language learner, nakatakdang buksan ngayong buwan ang libreng online basic Japanese language class sa pangunguna ng Quezon City Public Library. Layon nitong makapagbigay ng oportunidad sa mga Pinoy na makapag-aral ng wikang Hapon kahit nasa kanilang mga bahay lamang dahil or sa tulong ng online setup nito. Narito ang report ni Rovic Manuel. Muling bubuksan para sa mga nagnanais matuto ng bagong wika ang libreng online basic Japanese language class ng Quezon City Public Library ngayong Hunyo. Ang programang ito na sinimula noong taong 2019 sa pakikipagtulungan ng Jellyfish Education Philippines Incorporated ay naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na matutong magsalita at magsulat sa wikang Hapon ng libre at online. Ang susunod na klase ay gaganapin sa June 19, 2025 mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon via Zoom. Pagkatapos nito, isasagawa ang mga klase isang beses kada buwan tuwing araw ng Huwebes sa mga sumusunod na petsa. July 24, August 14, September 18, October 23 at November 27. Bukas ang klase para sa may mga edad 18 pataas na may sariling laptop, desktop o smartphones na may maayos na internet connection at may Zoom account. Limitado lamang ito sa unang 500 na makakapagparehistro kada klase. Matapos magparehistro, makatatanggap ang mga kalahok ng confirmation email at kinakailangan itong kumpirmahin sa loob lamang ng 24 hours upang masecure ang kanilang slot. Ang mga aprobadong kalahok ay padadalhan ng Zoom credentials para sa naturang klase. Layunin ng inisyatibang ito na mapalawak ang kaalaman ng publiko sa wikang Hapon at magbukas ng mas maraming oportunidad sa paglalakbay, karera at pagpapalalim ng pangunawa sa kultura ng Hapon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bumida naman ang hulay at mayamang kulturang Pinoy sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan, kasabay ng isang linggong pagdiriwang ng Philippine National Week. Kabilang sa mga itinampok dito ay native artworks, masarap na pagkain Pinoy at mga serye ng cultural performance. Ang pagbisita ng perla sa Land of the Rising Sun, tinutukan ni Arnold Herrera. Nasaksihan ng mundo ang makulay na kulturang Pinoy sa nagpapatuloy na pagdiriwang ng Philippine National Week sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Bit-bit ang temang Hinabing Hiraya. Ibinida sa unang araw ng selebrasyon ang Hinabol nga Kabuhi, isang Iloilo-based waving ritual bilang pagbibigay pugay sa mayamang kultura ng paghahabi sa bansa. Itinampok sa expo ang nasa 200 habi na sinamahan ng iba't ibang materyales na endemic sa Pilipinas. Nagpamalas din ang mga Pinoy ng demo ng arnis. Ng awit. Pakinggan sa iyong puso, sigaw na dati bulong. At ng ipinagmamalaking Sinulog Festival ng Cebu sa Parade of Dances. Pagpasok pa lamang ng pavilion
ay babati na kaagad ang mga bisita ng Ramon Obusan Folkloric Group na nagpapamalas ng iba't ibang tradisyonal na sayaw kada 2 oras. June 6 naman nang magpamalas ng talento ang Ballet Philippines sa isang performance kung saan nagsasama-samang singing, architecture at movement. O marangkadang World Expo 2025 noong April 13 at magtatapos sa October 13, 2025 kung saan isa sa mga pangunahin nitong misyon ang malawakang technological at cultural exchange sa pagitan ng iba't ibang bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang ikatlong sunod nitong gintong medalya sa ginanap na 2025 Asian Athletics Championships sa South Korea. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Muling nagpakita ng husay si EJ Obiena matapos niyang makamit ang gold medal sa men's pole vault event sa 2025 Asian Athletics Championships na ginanap sa Gumi, South Korea noong May 31. Nadepensahan ni Obiena ang kanyang korona sa pamamagitan ng pag-clear sa 5.77 meters sa kanyang unang attempt. Tinalo si Bo Kei Wang ng China na hindi nakaabot sa nasabing height. Nakuha naman ni Patsapong Amsang-ang ng Thailand ang bronze medal matapos mag-clear ng 5.67 meters. Ito ang ikatlong sunod na Asian Championship gold ni Obiena matapos ng kanyang mga panalo sa Doha, Qatar noong 2019 at sa Bangkok, Thailand noong 2023. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. All smiles nang makita sa stage ang aktor na si Joros Gamboa. Pero this time, hindi dahil sa larangan ng pag-arte, kundi para sa kanyang pagtatapos bilang estudyante. Ang binansagang box office Lucky Charm, proud na sinare ang ilang kaganapan sa kanyang graduation day. Ang The Better News sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Nagtapos sa kursong AB Biblical Studies ang binansagang box office Lucky Charm na si Joros Gamboa. Yan ang proud na sinare ng aktor sa kanyang Instagram account. Kasama ni Joros sa kanyang graduation day sa Global Life University ang misis na si Katz. Agad ang bumuhos ang pagbati mula sa mga kasama nito sa industriya, gaya ni Piolo Pascual, Dennis Trillo, Wendell Ramos, Carmi Martin, Denise Laurel at Melissa Ricks. Kung matatandaan, unang nakilala si Joros na maging contestant ng reality-based talent search na Star Circle Quest noong 2004. Pinansagan itong box office Lucky Charm ng netizens matapos mapansing kabilang ang aktor sa top 3 highest grossing Filipino films of all time o ang pelikulang Hello Love Goodbye at Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards, kaya hindi ng MMFF film Rewind ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Sa ngayon, abala rin si Joros para sa upcoming historical film Quezon na pinagbibidahan naman ni Jericho Rosales. At yan ang mga balitang hashtag pampag-good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na kwentong hatid ay good vibes, alam niyo na po yan sa ating comment section lang. Tandaan, libre lang umiti at maging masaya. Kaya naman huwag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.